Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ayon sa ICI, Independent Commission for Infrastructure, nirekomenda nila na kasuhan yung 8 kongresista na mga contractors din. Ang tawag contractors. 8 mga kabunyog ang nirekomenda. Nirekomenda ito sa ombudsman na kasuhan. Ito ang unang batch na mga kongresista na nirekomendang kasuhan. Ang mga kongresistang ito ay si former Ako Bicol Party List Representative Saldico, si Construction Workers Solidarity or CWS Party List Representative Edwin Garjola, si Oswag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr., si Pusong Pinoy Party List Representative Jerny Nisay, si Bulacan 2nd District Representative Augustina Pancho, si Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, si Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matogas, at si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. So itong mga ito, ang tawag dito contractors kasi kongresista sila pero at the same time contractors. Contractor sa gobyerno, kontratista, bawal 'yun. Prohibited yun eh. Itong tungkol dito conflict of interest ito. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya kasi pag nasa kongreso ka, kongresista ka, senador, hindi ka na pwedeng mag-engage sa mga kontrata na may kaugnayan sa gobyerno. Bawal yan sa konstitusyon. Conflict of interest yan. Kaya lang ito kasi, halimbawa itong si CWS Party List Representative Edwin Garjola, ay grabing yaman pala nito. Grabing yaman. Ito yung ini-expose ng anak ni Loren Legarda na kongresista. Itong si Garjola. Marami itong ini-expose si Congressman Leandro Libeste tungkol dito kay Garjola eh. Kaya ito? Ano pala ito? May mga property sa US ay ang mahal-mahal noon. Ang mahal-mahal noon. Kaya at saka ito daw bumibili ng mga project sa DPWH. Itong si Garjola. At para talagang lalo siyang maging makapangyarihan, hindi na lang siya kontraktor, pumasok na sa Kongreso bilang party list. Kaya alam nyo, nakakalungkot ito na napakarami nitong mga party lists na kontraktor din sa gobyerno. Tulad nitong Oswag Ilonggo Party List, itong James Ang Jr., ito ring Ako Bicol Party List nga, si Saldico, itong Pusong Pinoy Party List. Ibig sabihin, itong mga party list na ito, na kongresista, nung makapasok sila sa Kongreso, lalo sila ngayong nabigyan ng maraming proyekto. Kaya nga, conflict of interest ang tawag sa nila contractors. Matindi ang sabi ni Buying Rimulya, kung talagang iimbestigahan ang mga kongresista na may mga conflict of interest kasi may mga transaksyon sa gobyerno, contractors, more than 10% of Congress will be affected at the very least. Membership yan ng House, sabi ni Buying Rimulya. We are talking about the House. It's no joke that 10% of them being part of the investigation kasi dadami pa yan, it will still branch out. If this is 8, yung ngayon, yung kakasuhan, there will be around 12 or 15 more na obviously may conflict of interest. Maganda itong move na ito ng ICI at sana bilis-bilisan ng ombudsman. Kasi gustong makakita na talaga ng sambayan ng Pilipino ng mga kongresistang makakasuhan at makukulong. Hindi lang si Saldico. Itong Garjola na ito, matindi ito. Marami nang bumabanggit dito. Pangatlo daw ito sa pinakamayamang kontratista. Maraming kontrata sa gobyerno. Nangunguna si Saldico. Pangalawa si Diskaya. Pangatlo daw itong Garjola na ito eh. At lalo, ano pa ito? Dapat din itong makasuhan para ma-disqualify na din sila sa pagtakbo sa party list kasi nababastos din yung party list system. Mga kabunyo. Gayon din itong Oswag Ilonggo Party List, saka itong Pusong Pinoy. Anong laban ng mga party list na tulad ng Bunyog na walang pera? Tapos itong mga kalaban mo palang mga party list na ito, mga bilyonaryo na ang daming kontrata sa gobyerno, wala. Kaya maraming magandang idudulot ito na itong mga contractors na ito
ay makasuhan at makulong. Kasi pwede na rin maging ground ito na yung kanilang party list ay ma-disqualify na. Kasi bawal lang sumali sa party list yung mga may kontrata sa gobyerno. Ito obvious. Mga kontratista na mga kongresista na kontraktor. Mayroon ding mga kasama na hindi na pinangalanan na mga kongresista rin na hindi naman mga party list, district representatives. Ito, si Congressman Lara ng 3rd District ng Cagayan, si Congresswoman Augustina Pancho ng Bulacan, 2nd District, si Surigao del Norte 1st District Francisco Matugas, at si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Pero sa totoo, tama si Ombudsman Boying Rimulya, napakarami pa nito. Actually, nung unang sabi niya ni Senador Ping Lacson, 77 daw yan mga kongresista na contractors din. Pagkatapos niyan, marami rin namang mga kongresista na hindi nga sila contractors, pero mayroon silang mga hawak na mga kontratista dito sa amin sa Bicol at sigurado sa iba-ibang lugar. Ang mga kongresista, mayroon silang permanente na yan na yung kanilang mga contractors. Pwedeng pinsan nila yan, best friend nila yan. Parang katulad ni Chis Escudero. Wala ngang construction company si Escudero, pero lumalabas parang dami niya, yun si Lupiano, yung Centerways Construction. Yun, kaya hindi mo maakusa na contractor si Chis kasi hindi sa kanya nakapangalan yung construction company. Ito kasing sinasabing 8 kongresista na contractors, malinaw yung connection nila doon sa mga construction companies na yon. Kaya tinawag silang contractors. Pero marami ring kongresista, napakarami in fact, na hindi nga sa kanila nakapangalan yung mga construction companies, pero dami lang halos nila, o kaya pinsan nila, o kaya kaibigan nila. Pero ang totoo, sa kanila rin yun. Gumagamit lang ng dami. Marami yan. Mas marami ang ganyan. Dapat umabot din sa hanggang sa ganyang level ang investigasyon, ang pagpapanagot. Kaya sa totoo, tatagal pa talaga itong pagpapanagot na ito. Pero at least, nasisimula na yan. Kaya dapat itong 8 contractors na ito na contractors, nirekomenda na ng ICI, ibig sabihin yan, tinon-over na ng ICI sa ombudsman yung mga ebidensya niyan. So mapapadali na sa part ng ombudsman kasi walang power ang ICI na mag-file ng mga kaso, nasa ombudsman pa rin. Pero yung pagsasagawa ng investigasyon, ibig sabihin, malaki ng tulong yung ICI sa ombudsman kasi hindi magsisimula sa zero ang ombudsman. Hindi magsisimula sa investigasyon. Na lang, pag-prepare na lang ng kung ano talaga ang dapat na ikaso, yun ang magiging trabaho ng ombudsman. So mabilis na ito. May ready na yung mga dokumento trinon over na. Pagka kasi nagsabi ang ICI na may referral, rene-refer na sa ombudsman na magsampa ng kaso dito sa mga ito. Ibig sabihin yan, may case build-up ng ginawa ang ICI. Mayroon na silang mga testigo, may mga sinumpaang salaysay na, may mga documentary evidence na, ready ng isampa ng ombudsman ang kaso. Ang gagawin na lang ng ombudsman dyan, preliminary investigation. Formalities na lang yan. Tapos diretso sampa na ng kaso sa Sandigan Bayan. Diretso warrant of arrest. Diretso na aresto. Diretso kulong na. Yan ang inihintay ng taong bayan. Na yan? Sana mangyari yan ngayong bago ang Pasko. Para masaya naman ang sambayan ng Pilipino. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.